is Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Itinuturing ng fugitive from justice ng Sandigan Bayan si dating Congressman Zaldico na akusado sa flood control scandal. Dahil yan sa patuloy niyang hindi pagharap sa korte kahit batid nito ang kaso at warrant of arrest. Pugante na rin ang turing sa 3 pang tauhan ng SunWest Corporation. At nakatutok si Bernadette Reyes. Fugitive from justice na ang turing kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division. Ibig sabihin tumakas siya para iwasan ng prosekusyon o parusa laban sa kanya. Ayon sa resolusyon, ang pagtanggi ni Ko na isumite ang sarili sa korte ay kumpirmasyon ng intensyong manatili sa labas ng jurisdiksyon ng korte. Lalo't nag-abroad siya sa panahong aktibo ang investigasyon sa flood control scandal, kung kailan nalalapit na ang formal na paghain ng kaso laban sa kanya. Ayon pa sa korte, batid rin ng akusado ang mga kaso at ang warrant of arrest laban sa kanya. Dahil fugitive from justice na, pinapayagan na ng batas ang iutos ang pagkansila sa kanyang passport. Iniutos yan ng Department of Foreign Affairs na ginawa na ng kagawaran kahapon, alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Nahaharap si Ko sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Itinuturing na rin fugitive from justice at kansilado na rin ang passport ng 3 tauhan ng SunWest Corporation dahil sa pagtanggi rin na humarap sa korte. Kapwa rin sila nahaharap sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ng prosekusyon na i-consolidate o pagsamahin ang kaso ng mga akusado mula sa 6th Division na naaprubahan na ng 6th Division noong November 27. Baka ikadelay o ikadiskaril pa ito ng kaso ayon sa korte. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 Oras. At kaugnay niyan, sa pre-trial ng Sandigan Bayan 6th Division, binigyan ng korte ang prosekusyon at depensa ng hanggang December 16 para magkumpara ng mga dokumento at magkasundo sa mga stipulation nito. Sa January 8 naman sisimulan ang bail hearing. Inireklamo naman ng pagkubra umano sa ayuda ng 14 na opisyal ng barangay sa Iloilo City. Ang sumbong ng DSWD sa Ombudsman. Tinatakot nila ang mga may sakit o namatayan na pwedeng tumanggap ng tulong. Naaalisin sila sa listahan ng mga benepisyaryo kung hindi sila magbibigay ng parte. Nakatutok si Salima Refran. Tulong para sa mga nangangailangan o nagkaroon ng biglaang krisis sa buhay ang layo ng programa ng DSWD na AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Pero sa 16 na barangay sa Iloilo City, nabuko na pati ito kinukurakot. Pagkatapos ng payout, pag uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung payout. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000. Ang natitira na lang sa kanila halos 2,000 or 1,000. Ang mga biktima, mga may sakit o namatayan na nangihingi ng medical o burial assistance. Tinatakot pa umano silang tatanggalin sa listahan kung hindi magbibigay sa mga taga-barangay. Kalat-kalat yung barangay, 16. Hindi siya nangyari sa isang lugar lang. So obviously merong parang concerted modus operandi. Pati yung halaga na hinihingi kasi may pattern. 8 to 9,000. Natatakot sila kasi minsan may misrepresentation na kapag hindi ka nagbigay ngayon, hindi ka na namin lalagay sa listahan. Pero ang sagot namin, hindi naman sila ang gumagawa ng listahan. Kaya naghain ng DSWD ng mga reklamong graft, grave misconduct at abuse of authority sa Ombudsman laban sa 14 na mga punong barangay, kagawad at iba pang barangay appointed officials sa mga distrito ng Haro at Arevalo sa Iloilo City. Hinihingi rin ng DSWD na isailalim sa preventive suspension ng lahat ng kanilang inireklamo. This is something that we will take very seriously, no? Dahil itong
ayuda, assistance that are supposed to reach the people who need it the most, kinakaltasan ng mga tao na hindi naman karapat-dapat kumuha ng porsyento. Dadaan muna sa evaluation ng ombudsman ng reklamo bago sumailalim sa administrative adjudication. Ang DSWD maghahain pa raw ng dagdag ng mga reklamong kriminal. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamo. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Saktong isang buwan na mula nang magbalik ang sesyon ng Senado at hindi na rin nakitang pumasok si Senador Bato de la Rosa. Sabi ngayon ng DILG, alam nila kung nasaan ang kinaroroonan ng senador na palipat-lipat umano ng bahay. Hindi rin nila matatawag na pugante si Bato dahil wala pang kopya ng umuugong na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Nakatutok si Darlene Kai. Higit isang buwan na ang lumipas mula nang huling nakita sa publiko at sa Senado si Senador Bato de la Rosa kasunod ng pagbubunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong November 8 na may arrest warrant ang ICC laban sa kanya, kaugnay pa rin sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. May mga paramdam siya paminsan-minsan sa social media tulad ng pagdalaw niya sa isang party sa Cebu at sa pagpopost ng picture niya na nakawig. Ang pinakahuli, ang pagkomento niya sa post ng kanyang asawang si Nancy. Sa post, may larawan ng isang lalaking nakatalikod at caption na nagpapasalamat sa kanya raw pagdalaw. Hindi malinaw kung saan o kailan kuha ang larawang yan. Pero, ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, alam nila kung nasaan si De La Rosa. Palipat-lipat siya ng mga bahay sa mga kaibigan niya. Tinatago siya. Tapos sa loob lang siya ng bahay. Tapos lilipat siya, iba-ibang kotseng yung ginagamit. So, I think we've monitored him in 6 different places in the last 3 weeks. In the last 3 weeks. Palipat-lipat lang siya. Tumanggi na si Remulla na idetalye kung saang mga lugar nila na monitor si De La Rosa. Kahit itinuturing na nagtatago, hindi pa rin daw siya matatawag na fugitive o pugante dahil hindi pa rin daw nakatatanggap ang DILG maging DFA at DOJ ng kopya ng arrest warrant laban kay De La Rosa. We have to play it fair and we have to play it cool. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang gagawa ng hindi na uso yung extrajudicial means of prosecuting the law. Dapat dyan, you do it according to the book. So, we are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya. At hintayin lang namin kung may utos talaga ang korte, wala. Sabi ng abogado ni De La Rosa, noong November 8 din niya huling nakausap ang kliyente. Wala raw siyang impormasyon kung nasaan ito. In all probabilities, nandito yan. Ngayon kasi, yung kanyang personal safety is at stake. No? Ako, maka-speculate lamang ako kasi hindi ako makasabi for him even if I am his lawyer. No? He is just making himself unavailable. Kasi wala pong klaro kung ano po ang pulisiya o wala po tayong batas as to how to deal with surrender. Kasi klarong-klaro po yung gobyerno natin is they will up the modality of surrender instead of extradition under Section 17 of Republic Act 9851. Wala raw impormasyon ng abogado ni Senator Bato de la Rosa kung dadalo siya sa unang sesyon ng Bicameral Conference Committee na nakatakdang magsimula sa darating na weekend. Lalo dahil isa siya sa mga vice chairperson ng Senate Committee on Finance. Gayunman, hindi raw naman napapabayaan ng senador ang kanyang opisina. It is administratively functioning. His staff are operating and they're performing their job. Yun nga lang, wala siyang physical presence. Pero sabi ni Interior Secretary Remulla, sakali naman daw na matanggap na ng gobyerno ng Pilipinas ang warrant ay dadaan ito sa proseso. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Muling pinahaharap ng ICI si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na inakusahang kausap ng mga naging DPWH Secretary at mga mambabatas kaugnay ng mga budget insertion ng kagawaran. Naghihintay rin ng ICI ng hudyat mula kay Congressman Sandro Marcos para isapubliko ang naging testimonya niya kamakailan. Nakatutok si Joseph Moro. Ipinapasabi na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral sa susunod na linggo. Kung sisipot si Cabral, ikalawang pagpunta na niya ito sa ICI. We are hoping that she appears. There are information that the Commission would want to
to get from her. Unang nadawit ang pangalan ni Cabral sa kontrobersiya sa flood control projects at budget insertions nang sabihin ni Senador Panfilo Lacson na tumawag si Cabral kay Senador Tito Soto pagkatapos ng eleksyon 2025 para raw magtanong kung anong proyekto ang nais itong isingin sa 2026 national budget. Sa pagsasalarawan naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, makapangyarihan daw si Cabral dahil kaya raw nito magtanggal, magdagdag at magbago ng mga insertion sa DPWH budget sa NEP o National Expenditure Program. Si Cabral pa raw mismo nakikipag-usap sa mga mambabatas kung magkano ang alokasyon sa kanila sa mga proyekto ng DPWH. Sinabi rin ni Bernardo sa kanyang testimonya noon sa Senado, naghahatid din siya ng pera sa bahay ni Cabral. On multiple occasions, I personally delivered and also caused to be delivered cash to Jose Cabral at her house at Tatalon, Quezon City and other places. Jose Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Jose Cabral has total influence and authority in preparing and finalizing the NEP for infrastructure. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Cabral. Sabi ng ICI, posibleng si Cabral na ang huling resource person na maipatatawag nila bago mag-Christmas break simula December 24. Pinag-iisipan din kung magpapatawag pa sila ng resource person sa susunod na taon, lalo't epektibo na ang pagbibitiw ni Commissioner Rogelio Singson sa December 15. It would really be best if we have a full commission, a complete commission. The prerogative to appoint a member of the ICI is with the President. Ayon sa ICI, naghihintay na lamang sila ng sulat mula kay House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos para maisa publiko na ang naging pagtestimonya niya sa komisyon. Kung matatandaan, humingi si Marcos ng executive session on December 4, pero sabi niya rin noon, I have given the ICI full authority if they deem fit to release the video of my testimony. That will be discussed by the commission, and of course, upon their decision, then we will, if the decision is to share the video, then we will share it to the media. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ramdam na nga ang Christmas rush sa NAIA. Sa dami ng mga bumabiyahe at mga dumarating na balikbayan. Saktong 2 linggo bago ang Pasko. Bukod sa mahabang pila, inabot na rin ng halos 2 oras ang paghihintay sa pagkuha ng bagahe. Silipin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, sa dami nga ng mga pasahero sa ating mga paliparan ngayong araw, naging pahirapan ang pagpunta at paglabas ng airport. Papasok pa lang ng NAIA Terminal 3, mahabang pila na ng sasakyan ang bubungad sa iyo paakyat sa departure area. Usad pagong ang magkabilang lane, kaya ilan sa mga biyahero nagbabaan na ng sasakyan at naglakad na lang papalapit sa mga gates, huwag lang mahuli sa biyahe. Mahirap malit, mamaya naribok na nga yung ticket namin noong nakaraan, kanina, kaya balik na naman ngayon. Ang ilan nga, na-anticipate na raw ito, kaya inagahan na ng gusto ang pagtungo sa airport. From C5 po, papasok na dito sa may pa-airport. Sobrang traffic na po, kaya maaga akong umalis. Dapat mga 30 minutes lang, pero mga 45 to 1 hour po yung biniyahe ko. Mas okay na yung maghihintay ka na lang sa airport kaysa malate ka pa. Pati yung ilang mga bagong dating ng NAIA Terminal 1 kanina, nakaranas din ng aberya. Kung tutuusin, naging mabilis naman daw ang pila sa immigration. Pero pagdating sa pagkuha ng kanilang mga bagahe, inabot din daw sila ng halos 2 oras. When it comes to immigration, it's good. But when it comes to the luggage, I waited about 2 hours. Ang paliwanag daw sa kanila, kinulang daw ng cart na pagkakargahan ng mga bagahe mula sa eroplano para dalhin sa terminal. Hindi tuloy napigilan ng ilan na ang madismaya sa nangyari. Kaya ang ilang nakausap namin, dead man na kung mapamahal ng kaunti sa mga sasakyang TNVS. Ang mahalaga raw, makarating na lang agad sa paroroonan at makapagpahinga. Sa around 3 to 5,000 papunta sa Clark City, pag sa shuttle ay nasa 500 lang. I think okay naman. It's not too bad. Pero syempre, mas okay yung
kung may sundo kayo. Samantala, Mel, ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ay posible umunong umabot o humigit pa sa 980,000 na pasero ngayong holiday seasons. At kaugnay niyan ay may mga help desk naman na tutugon sa mga concern ng mga biyahero. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Naghain ng sariling bersyon ng anti-political dynasty bill si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Nililimita nito ang mga magkakaanak na pwedeng tumakbo ng sabay sa isang eleksyon. Pero ang ilang kongresista at eksperto may puna. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kasunod ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na isa sa 4 niyang priority legislation ang para sa anti-political dynasty, naghain si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang batas para rito. Kasama niya naghain si House Speaker Faustino D. III. Dito, pinagbabawalan ang mga magkakamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity at affinity na tumakbo ng sabay sa isang eleksyon. Halimbawa nito ang asawa, kapatid, magulang at anak. Kung ang miyembro ng pamilya ay incumbent o kaya'y kandidato sa isang national position, ang kanyang kaanak ay hindi pwedeng mahalal sa isa pang national position. Halimbawa, bawal na ang magkapatid na parehong senador o kaya magkapatid na presidente at vice-presidente. Bawal ding umupo ang magkakamag-anak ng sabay sa posisyon sa parehong probinsya, syudad, munisipalidad o barangay. Pero sabi ng isang political scientist, kung susuriin ng mabuti ang panukala, may mga butas daw ito. Ang aking nakikita ay may kakulangan ito dahil hindi niya sinasabi kung ilan sa magkakamag-anak ang pwede at hindi pwedeng tumakbo. No? Sa mga ibang version ng batas na minumungkahi ay sinasabi ng diretso na no to members of the same family within the 4th degree can run and hold office. No? Dito, ang kanilang version ay if a person, no? Ang kanilang definition, no? So hindi malinaw kung ilan, no? At kung paano, no? Malamya at tila nagpapanggap lang daw na kontra-political dynasty sa panukala dahil pinapayagan pa rin ito ang magkakamag-anak na sabay-sabay tumakbo sa magkakaibang posisyon at lugar. Tapos ang isa pa, ang kanilang pagkakalatag ng kanilang listahan ng bawal tumakbo ay ayon sa teritoryo or hierarchical territory, no, national, sa local, no, whether provincial, municipal, city or barangay, no. Kaya lang, no, hindi maliwanag paano kung may overlapping constituency, no. Halimbawa, hindi ka nga tumakbo sa isang distrito, bilang kongresista, tatakbo ka naman dun sa ibang distrito, sa ibang probinsya, or sa ibang jurisdiction. No? So, kailangan linawin ito, kung hindi, iisipin ng mamamayan at mga nagmamasid na ito'y mga loophole. At ito ay, again, no, isang malaking pagpapanggap lamang na merong tinutulak na anti-political dynasty. Mahigit 100 ang panukala kontra political dynasties ang inihain na rito sa Kamara at ang ilang may akda na kukulangan sa panukalang inihain ni na Speaker D at House Majority Leader Marcos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Laila De Lima, pwede nga magresulta sa Fat Dynasty ang panukala ni na D at Marcos. Ibig sabihin, ang isang pamilya, posibleng may nakaupong miyembro sa lahat ng posisyon mula national hanggang barangay level. Tinawag ng Makabayan Bloc ang panukala na kapos, mapanlinlang at malabnaw dahil pwede pa rin sabay-sabay na tumakbo at manalo ang mga magkakamag-anak sa iba't ibang posisyon, gaya ng may senador, may kongresista, may gobernador at may mayor.
Pangamba ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, baka lalo pang palakasin ng panukala ang mga political dynasty. Under their proposal, a family can have 5 sitting officials, public officials simultaneously. So it's not an anti-political dynasty bill. It's a bill that legitimizes the existence of political dynasties, and I think it is against the provisions of Article 2, Section 26 of the 1987 Constitution. Hinihinga namin ang pahayag sina D at Marcos. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi si Sparkle actress and host, Ara San Agustin. Ara. Thank you, Miss Vicky, at good evening mga kapuso! Masayang bonding at performances ang hatid ng ilang Sparkle stars na nakisaya sa Subarao Biodiversity Festival 2025 sa Palawan. Hindi rin nila pinalampas ang one-of-a-kind wildlife experience kasama ang mga buwaya. Narito ang report ni John Sala ng GMA Regional TV. Naging jam-packed ang Puerto Princesa experience na Kapuso Stars kasabay ng Subarao Biodiversity Festival 2025 sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinagdiriwang ng Puerto Princesa Underground River na isa sa new 7 Wonders of Nature at isa ring UNESCO World Heritage Site. Speaking of nature, Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center at Crocodile Farm ang unang binisita ni Dion Ignacio, Lian Valentin, Prince Clemente at Hannah Presillas. Challenge accepted nang isa-isa silang maki-photo op sa buwaya. One-of-a-kind experience nga ito para sa mga Kapuso Stars. Nag-enjoy ako sa Crocodile Farm kasi first time ko makakita ng mga malalaking buhaya. Inuwi na yung isa. Takot talaga ako sa crocodile, so in-enjoy ko na lang siya. Nakisaya rin ang Kapuso Stars sa Kapuso Fiesta sa Balayong People's Park. Hatid ang kanya-kanyang performances. Napaka-init ng pagtanggap sa amin ng Puerto Princesa kaya talagang napaka-overwhelmed namin. First time ko dito, so first time ko ma-experience yung warmth, yung pagiging welcoming ng mga tao dito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sala, nakatutok 24 oras.